Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. And sa mga new subscriber, thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, welcome to my channel. And if you think you like what I am doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So, this is another love reading. At itong reading na to is para sa mga may alam na may ka-third party yung person nila. Or may alam na may asawa yung person nila. Or may alam na third party yung person nila. Titignan natin sa reading kung alin sino kayo dito. But you can still, nakadepende pa din kung saan kayo naka-resonate. Okay? If naka-resonate kayo sa isa, then might be that is for you. Naka-resonate kayo dun sa isa, then might be yun sa inyo. So, hindi to para sa lahat. Okay? Takes what resonates and leave the rest. This is a vice versa. As I said earlier, if kung saan kayo naka-resonate, then doon kayo. So, this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, during the time na napanood nyo ito, this might be your reading. So, let's start. Love triangle reading. Love triangle. Sino maka-resonate nito? Kaninong reading to? Let's see. Okay. So, ano yung nararamdaman niya para sa'yo? Mahal ka niya. Mahal ka ng person na to. And, this person even wanted to offer you love, commitment, relationship. This person love you. Let's clarify. You might be dealing with an Aries or Taurus or Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. This person, parang gusto niyang mag-offer sa'yo ng, kumbaga, ng promise and commitment. Parang meron siyang gustong iwan, baka gusto niya tong iwan para mag-proceed na siya sa'yo. Because this person do really like you. Very attracted on you. And baka din, sobrang feel niya yung connection ninyong dalawa with the Lover's card. Pareho kayo nang nararamdaman. Tsaka happy naman din siya sa'yo. So, parang andun siya sa point na na-realize niya kung na ikaw talaga yung mahal niya. So, may mga bagay lang talaga siyang di sinasabi sa'yo about this person. Kaya nga, nasa point siya na gusto niya nang mag-decide talaga this time na mag-focus na lang talaga sa'yo. Kasi, mahal ka talaga ng person na to. Ito yung nararamdaman niya para sa'yo. So, ano naman yung nararamdaman niya dito sa isa? Napapagod na siya. Yun yung feeling niya dito sa isa. Napapagod na siya sa relasyon nila. So, pwede itong vice versa, okay? Napapagod na siya sa relasyon nila. Di na sila nagkakaunawaan. Might be they are married. Kasi, nandito yung marriage card sa kanila. Or engaged could be. Kung hindi man sila married, engaged. Okay? Or, ito yung nauna kaysa sa'yo. Or, ito yung nauna, tapos pinagsabay kayo. So, baka ganun. Kasi, nakikita ko, hindi na sila okay. Marami ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanila. Parang, nag-aaway na sila na parang, nagsasakitan na sila ng salita sa isa't isa. And, this person is really cheating on this person. Kasi, pinagsabay niya kayong dalawa eh. Nauna lang to sa'yo.
Pero tumagal din ata kayo ng pinagsabay nito. So, itong ano na to, ang problema lang ata kasi dito, either married sila or may promise siya dito sa person na to na, kumbaga, engaged, parang ganon. May alam ng family, ganyan, alam na ng pamilya, kilala na yung pamilya, you know, may mga ganong relasyon, diba, yung tumatagal na talaga. So, ando siya sa point na, nag-aaway na din sila palagi nito, parang gusto niya na rebuild yung sarili niya with you. Because of third party din, yung pinag-aawayan nila. Pero may nararamdaman pa din naman siya dito sa person na to, pero parang hindi na siya same as nararamdaman niya para sa'yo. So, what does this person want from you currently? Honestly, sa ngayon, nasa point siya ng gusto niya muna talagang mapag-isa. Gusto niya muna talaga na mag-isip. Gusto niya muna ng peace of mind. Because of nga sa mga nangyayari ngayon between the three of you. So, meron pala ata, sabi ko nga baka married to sila, at saka meron silang responsibility ng person na to. At saka nakikita ko, ito din yung concern ng person mo. Parang gusto niya nang tapusin to proceed towards you. Kaya lang, yung concern niya, iniisip niya dito is, meron ata silang anak. Parang doon siya nahihirapan. Kaya pala, parang yung person mo, is gusto niya munang mapag-isa, gusto niya munang mag-isip. Kasi, andun siya sa point na nahihirapan siya, napapa-challenge siya, napapalaban siya sa struggle na meron kayong tatlo ngayon. Hindi na kasi inosente eh. Parang alam mo na, siguro alam na din dun sa kabila na meron nga. And then, parang nasa point siya dito na parang nahihirapan na siyang magbigay ng, kumbaga, what do you call this? Magbigay ng alibis. Could be, nahirapan na siya magsinungaling. Anong sasabihin niya? Kasi nga clear na eh. Parang nahirapan na siya. Not na same as before. Na carry lang niya magsinungaling. Carry lang niya na ano man yung sasabihin niya, maniniwala ka kasi siguro noon is hindi mo pa alam, hindi pa alam doon sa kabila. Pero ngayon kasi alam na eh, hindi na inosente. So, parang sa ngayon, ang gusto niya lang muna talaga is to have some peace of mind kasi nakukonfuse na din siya sa nararamdaman niya. Kasi nandito kasi sa point na parang ayaw kanyang iwan. Pero parang kailangan kanyang iwan kasi because of this. So, dito naman sa isa, what does this person want from the other person? Yun na nga, parang gusto niyang ayusin tong sa kanilang dalawa. There are a lot of judgment kasi dito eh. Ang daming sinasabi. May piece sa family side, may piece sa person mismo na to pag nag-aaway sila. Parang napapahiya na siya, parang na-judge na siya. And parang para sa kanya, syempre, tao lang naman siya. Nasasaktan din siya sa mga sinasabi ng iba. Sinasabi siguro ng pamilya niya, lalo na sinasabi ng asawa niya. Kaya parang gusto niya na lang gumawa ng action to proceed towards this person. Para magkaayos ng lahat. You know? Na ibalik niya na lang yung pagmamahal niya dito. Ibalik niya lang yung pagmamahal niya sa family niya para maging masaya na lang sila. At maging peaceful na lang sitwasyon. Kasi however, nakukonsensya din kasi siya. Parang ito yung gusto niyang gawin. Feeling ko nakukonsensya siya para sa'yo. Parang nalulungkot siya para sa'yo. Kung sakali man. Kasi mahal ka niya eh. So, parang iniisip niya na ayusin na lang namin to. Ayusin ko na lang tong pamilyang to. Or marriage na to. Para maging happy na ulit. Para maging okay na ulit. Pero nandun siya sa point na iisipin niya yun. Hindi ko lang alam kung hindi na kayo nag-uusap ngayon. Kasi parang hindi pa siya totally na naka-move on from you. Feeling ko, baka na-end yung cycle ninyong dalawa dito.
Baka hindi na kayo nag-uusap ngayon because of this. Pero mahal ka pa din talaga ng person mo. Na hindi pa nga talaga siya totally naka-move on from you. Pero tinatry niya yung best niya kasi nagmamahalan kasi talaga kayong dalawa. Kaya lang nahirapan din siya, napapa-challenge siya kasi ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away sa kanila. So parang pag maghiwalay na lang, kahit ayaw niya man, puputulin niya na lang. So what does the next 3 months hold for the both of you? Okay. Clarity or healing. Might be feeling ko this is a healing from your part. Or for the both of you then, healing. I can see Libra. Also, Aquarius, Pisces. See, hindi kayo mag-uusap na even the next 3 months kasi nakikita ko dito parang nag-iisip ka na din na might be both of you, feeling ko both of you na nag-iisip na din na to heal from this, ng decision na mag-walk away na lang talaga kasi kung pipilitin pa yung nararamdaman sa isa't isa. On your part kasi parang naiipit ka lang sa sitwasyon. Parang iniisip mo na lang na mag-focus na lang ako sa sarili ko. I-rebuild ko yung sarili ko ulit. I will get my power back to heal from this, to move on, and mag-focus sa stability ko, and to move forward and never look back from this. So, ito yung pwedeng the next 3 months na mangyayari sa inyo. Kasi feeling ko ang mag-hold dito sa inyong dalawa is yung pagkakamiss ninyo sa isa't isa. Mamimiss nyo kasi iisipin ka pa din talaga ng person na to. Minsan di siya makakatulog sa gabi thinking about you. Kaya yung healing, hindi lang to sa'yo, pati sa kanya. Kailangan niya talaga gawin to. Hindi kayo mag-uusap nito kasi nandito yung silent treatment sa inyo. Kaya doon na maiipit mamimiss nyo yung isa't isa. And then, the thing here is ikaw yung sobrang masasaktan dito. Hindi mo to ipapakita. Hindi mo to ipapakita sa, may sa public, sa lahat. Pero, masasaktan ka talaga dito sa mga nangyari. Ikaw. So, what does the next 3 months hold for the both of them? So, dito na nga, inaayos na nila yung sa kanila. Parang inaayos na yung mga nawawasak sa kanila. Though meron pa ako nakikita dito na hindi to ganun kadali. Yung sinasabi ko inaayos na to, hindi ganun kadali kasi medyo may mga disappointments na din kasi dito Parang meron nang parang feeling ko, I don't know kung sa part ng person mo kasi 'di ba iniisip ka niya, namimiss ka niya. So meron na talagang pagbabago dito. Meron ng changes pagdating. Hindi na sila same, like sabi natin na nagkaayos sila, magiging same sila sa dati ulit. No. May mga coldness na din dito. However, may mga fights, arguments, mga confrontations. But then, even if nandito siya sa point na he decided talaga na to choose this para maayos to, lumalabo pa rin yung connection nila because of the trust issues. So, kasi ando na kasi nawasak na kasi sila because of what happened. So, parang hindi na madali na maging masaya ulit. Even if yun yung gusto ng person mo, na iwan ka para maging masaya sila ulit. Hindi pa din yun yung nangyayari. So, may mga disappointments na parang hindi na na-appreciate yung pagsasama. Kumbaga. So, how will your communication flow be? Wala, hindi kayo magkakaroon ng communication nito. Ang hirap talaga, ang bigat.
you're going to feel the parang hardship, the burden. Parang feeling mo, pasan mo yung burden ng ano ninyo, relationship. Pero alam mo, nagiging practical ka talaga dito. You might be a Capricorn as well. Sun, Moon, Rising, Venus. Kasi hindi mo pinapakita to. Ang bigat na para sa'yo talaga to. Minsan, hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person. But then, naintindihan mo naman na may decision na dito eh. May nakapag-decide na. Pero minsan pa rin nagbabother pa din talaga to siya sa isipan mo about sa paghiwalay ninyong dalawa. Ando sa point na parang alam mo naman na hindi niya ginusto yung pag-alis niya. At alam niya din na hindi mo ginusto at natanggapin itong paghiwalay ninyo. Kasi nagmamahalan kayong dalawa. Tumagal din kasi kayo. Parang I think nasa umabot kayo ng a year, could be. Years could be. So basta madami din kayong pinagdaanan dalawa. So nasa point na hindi even sure na paano ako makapag-move on ng ganito. Paano ako makapag-focus sa kinabukasan ko. Minsan, iniisip mo talaga siya, parang hindi ka nakakapag-focus. And even yung person mo, nadya-juggle pa rin siya between you and this wife kasi even wala ka na, wala na kayo. Syempre, yung nararamdaman niya para sa'yo, nandyan eh. Nag-stay yun. So, kahit anong pilit niya ayusin itong sa kanila, namimiss ka niya, lalo na sa gabi, minsan di siya nakakatulog sa gabi thinking about you. And ganun ka din sa kanya. So parang doon siya nadjujuggle sa nararamdaman niya. So, nahirap, ang bigat nito. Parang feeling mo din, nakakaramdam ka na parang wala na siya at ikaw nahirapan pa. Parang pasan mo yung burden ng relationship ninyo. Parang ikaw lang mag-isa at walang tumutulong sa'yo. Kasi parang feeling ko wala ka din may i-share sa iba about this. Kasi nga, yung nagiging practical ka, pinapakita mo sa iba na brave ka, na okay lang, parang wala lang, nating lang, okay lang. Pero ang sakit na sa'yo, ang bigat na. So, will he let this other person go? Hindi siya magiging masaya dito. Parang andun lang siya sa point na nag-aantay lang siya kung ano yung pwede mangyari sa kanila. Ang ginagawa niya lang dito is yung pinapakita niya lang na hindi niya pinapabayaan yung responsibility niya dito sa person na to. And tinatry niya din na gumawa ng effort talaga na ipakita din dito na wala na kayo, tsaka ayusin niya na tong pamilyang ito or itong marriage na to, or itong commitment na meron sila. Okay, whatever it is, whether live-in pwede din, family, marriage, or commitment. So it could be depende kung saan kayo. Para lang mabalik yung pagmamahal nung person na yun sa kanya. Pero nag-aantay lang siya kung anong pwede mangyaring next sa kanilang dalawa. Gusto niya din naman, however, hindi naman sa ayaw niya. Parang gusto niya din mag-commit talaga sa person na to. Gusto niya din na mabalik yung pagmamahal niya dito. Like fully, na babalik yung pagmamahal niya dito. Kasi para sa kanya, ginagawa niya yung best niya para maging honest and sincere na din dito. Kasi gusto niya na nga na magkaroon sila ng new beginning, mag-offer dito ng new beginning. Gusto niya na talaga ng changes. Ayaw niya na yung parang, gusto niya na ng transformation sa buhay, na maging masaya na sila as family. Parang gano'n na, parang bitawan ka na talaga niya. Parang gano'n. Kahit na nahihirapan siya. Pero parang okay na siya doon, bibitawan ka na niya. Carry na niya yun. So, nag-aantay lang talaga siya dito ng right timing. Pero if to answer the question, will he let this person go? Sa totoo lang, I think he won't. He won't or she won't. But then, parang come what may. Bahala na ako na mangyari. Parang ganun. Doon lang siya sa point na ganun.
So, magko-commit ba siya sa'yo? So, let's see. I think clear naman na kasi kung anong mga pwede mangyari. Clear na marriage siya, clear na nasa point na, pero ini-stalk ka pa din ng person na to. Para sa kanya, sa totoo lang, gusto niya pa talaga ng great harmony together with you. Pero parang ini-stalk ka pa din niya. Siguro kinukumusta ka niya, namimiss ka niya, tinitignan ka niya sa social media. Ano na nangyayari sa'yo. Parang he's just really trying his best na lang, na ayusin na lang ang marriage niya. Sa totoo lang. Pero parang matagal kayong hindi mag-uusap talaga nito if ever man. Kasi nakikita ko abot na nga kayo sa point na desidido naman kasi siya na ayusin niya na to. Itong family niya. Tsaka nakikita ko din dito na parang magiging cold and empty na din yung connection ninyong dalawa. Hindi na sure yung about sa inyong dalawa. Hindi na talaga sure. Kahit pa siguro dumating sa point na nagmahalan kayo ng totoo. Even ikaw, kahit pa siguro namimiss nyo yung isa't isa doon time, abot kasi sa point, abot sa araw na nung wala na kayong communication dalawa, like totally wala na. So parang masasanay na din na wala siya, masasanay na din na wala ka, and then ikaw din parang feeling ko kahit pa paano makakapag-move on ka na din naman dito kasi parang minsan nako-confuse siya, minsan namimiss ka niya. Siguro lalo na pag ini-stalk ka niya kasi ini-stalk ka naman niya. Pero parang para sa kanya, okay na ako, ayusin ko na lang yung pamilya ko. Parang ganun. So wala din ako nakikita na mag-commit siya sa'yo. Kasi even sa'yo, clear naman sa'yo kung anong decision niya. Kaya lang, dito kasi sa kanila, ng person na to, nakikita ko na parang mapapagod. See? Ano to? 9? 8 pala to. Akala ko 9. So, dito sa kanila, may progress. Sorry, hindi pala yung pagod. Akala ko 9 yun. 8 pala yun. So, this is an 8 of wands. So, however, yung outcome nila, I can still see may mga arguments. Siyempre, may mga conflict pa din talaga. Hindi na yung mawawala ata sa kanilang dalawa. Pero parang may progress, however, yung pagbabalik niya dito. So, kasi bakit magkakaroon sa kanilang conflict? Kasi feeling ko, may isip pa din ng asawa niya dito or kinakasama niya or ng karelasyon niya. May isip pa din niya na may communication pa kayo Siyempre, yung trust issue, wala na. Yung trust wala na. So, broken na. So, may trust issue na. So, magtatanong pa din talaga to siya at ito yung possible na magiging away nilang dalawa. Pero kahit papano man, may progress ka pa rin kahit papano. Kasi feeling ko yung person na to, kahit papano, ipoproceed niya pa din, gagawa siya ng best or gagawa siya ng action para maibalik yung pagmamahal ng asawa niya, ng kinakasama niya o ng ka-live-in niya. Or sino man to, okay? Maibalik yung tiwala at pagmamahal sa kanya. Pinipilit niya talaga yung sarili niya or sabihin na natin na ginagawa niya yung best niya para mabalik yung pagmamahal na yun sa kanya. Kahit pa sabihin natin na nahihirapan siya. Kaya lang, nahihirapan talaga siya kasi palagi siyang tinatanong about sa'yo or tinatanong na about sa baka may bago or baka nagluloko na naman. Parang because of this, dito sila nag-aaway dalawa. Pero kinakaya niya na lang talaga na baka siguro magpasensya para lang maayos na lang talaga sila. So, ano yung outcome ninyong dalawa?
Wala. Hiwalay talaga yung sa inyo. Wala na. Kasi, hindi na sure, oh. Magiging cold and empty and unsureness na din. Kasi nga, nag-o-offer na talaga siya doon ng new beginning. And, wala. Ending na talaga to sa inyo with the death card. So, ending na talaga to. And, this person, we're going to walk away emotionally na talaga from you. Though, mananatiling, may feelings pa din talaga siya para sa'yo. Dahil nga, madami din kayo pinagdaanan, pero parang magkukontinue na talaga siya to proceed towards this connection. Kasi feeling ko, ikaw din naman eh. Ikaw din is like, magpapatuloy ka na din ng healing sa sarili mo. Moving forward. This is the death card. So, this is already the dead end na sa inyo. Siguro, feeling ko magta-try to siya. Magta-try siya na makipag-communicate sa'yo. Pero parang wala din na mangyayari sa inyo. So, I can see signs here. Scorpio, Capricorn, Libra, Pisces, Taurus, Sagittarius, Taurus, yeah, Taurus, Libra. As I said earlier, Cancer, Scorpio, Pisces, and Sun, Moon, Rising, Venus, Aries, okay, Leo, Aquarius, and yun, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Kung wala dito yung sign ninyo, baka meron to sa placement signs ninyo. So, check your placements. Okay? Ninyo or ng person ninyo. Or ng other party. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.